Hello everyone! Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po si Sas Regando Sasot, ang inyong pong favorite na tagalista ng Noisy. Ayan, yung mga nag-aantay ng live. Nako, ano ba kayo? Ano ba kayo? Mga, mga ano ba kayo? Jody Kid ba kayo? Ano na? Kamusta na mga kababayan? Kamusta? Baka gusto nyo i-share ang live para marami na naman po makarinig ng ating kanoysihan. Ayan, minabati ko lang ang mga kaka-tune in pa lang. Hello, 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 hello. Ano na, uminom ako ng Tylenol at ako ay sumasakit ang aking ulo. Ewan ko kung bakit. I think I got I don't know, some sort of maybe sa aking salamin. Anyway, so kamusta na? Ito na ang ating pag-uusapan ngayon. Mainit-init ito dahil maraming gustong magpa-discuss sa akin nito at atin siyang i-discuss kasi nga very relevant ito ngayon, no? At sana ma-interview natin si Attorney Topacio. Attorney Topacio, kung nakikinig ka, sana ma-interview kita about dyan sa extradition ni Congressman Teves para malaman namin yung details. But anyway, we will now rely on just the news, no? Okay. So, bago ang lahat, bago tayo pumunta kay Teves, i-discuss ko muna ang kahindik-hindik na balita. Kahindik-hindik na balita kasi pinalad po akong pinalad po ako makapasok sa top 3. Ayan. Ano yung top 3 na sinasabi ko? Paki-share muna ito mga friends. Ayan. Okay. Ito yung nakapasok ako sa top 3. Alam niyo yung hearing, di ba? Alam niyo yung hearing the other day na kung saan si yung TRICOM committee hearing ng disinformation, against disinformation and fake news and kuning-kuning, na finally may mga umattend na mga DDS-aligned vloggers. So, syempre excited sila, no? Nandiyan ang mga DDS vloggers. Eksena. Ngayon, isa po ako sa mga nakakatanggap niya ng summon. Ini-email po nila ako. Ini-email. Bakit nila ako ini-email? Kasi nga wala ako sa Pilipinas. So they know this since February 4. Okay? Ano ng petsa? Anong petsa na? March 20. March 20. Okay, so itong pangatlong hearing, yung pangalawang hearing, ay yung unang hearing, hindi ko nalaman na meron palang invitation. Nabasa ko na rin pangalan ko sa Inquirer. Ikalawang hearing, sinabi nung unang hearing, sinabi sa kanila, ako ay nakatira sa China dahil nagpi-PhD ako. So, dead ma. Ikalawang hearing, sabi ko, di ba sinabi ko sa inyo, nandito ako sa China, bakit yung sinasabing ini-ignore ko? Sinabi, di ba nag-email tayo, alam nyo, ganyan, chorba. Tapos sabi ko, ba't hindi nyo ako bigyan ng chance na makapag-participate via Zoom? Sabi ng committee secretariat, i-discuss namin, ganyan. Yung ikatlong hearing, supina na. Sabi ko, hala, bakit yung sinasabing ini-ignore ako, ini-ignore ko, hindi nyo ako binibigyan ng Zoom link. Alam niyo naman nandito ako, sinabi ko na sa inyo paulit-ulit. On the day ng hearing na yan, nandun si Joey, sinasabi ko dun yung mga pumunta na kakilala ko, paki-follow up naman yung Zoom link, ginagano ko, paki-follow up dyan sa secretariat yung Zoom link. Ngayon, pinalo up si Joey, yung isang nag-attend si Joey, nag-follow up. Ngayon, sabi sa kanya, documented ko lahat, huwag kayong umarte. Sabi sa kanya, nung staff ng secretariat, i-email daw ako. Hintayin ko daw sa email. Yan ang sinabi sa kanya.
Ngayon, sabi ko, wala pa Joey, paki-follow up. Kasi nga, baka malate ako. Ganyan. And then, si Joey naman, masugid na taga-follow up. Ang ginawa na lang sa kanya, ang ginawa na lang sa kanya, picturean mo na lang to, sabi ng staff, at ipadala mo sa kanya. Sabi kay Joey. Okay? Sabi kay Joey. Ngayon, pinadala sa akin ni Joey yung link. Pinadala sa akin. Kaya ako nakapasok eh. 'Di ba? Because ready ako. Ready ako umattend. Dahil nga, hindi ko naman sinabing ini-ignore ko. 'Di ba? So ngayon, sinend sa akin ni Joey. Nandun ako. Okay, nandun na ako. Papakita ko sa inyo kasi documented to lahat. Huwag kayong umarte. 'Di ba? Huwag kayong umarte. So ipapakita ko yung nag-post pa ako, sabi ko, excited na ako, buti na lang, nandito na ako, ganyan. So, ipapakita ko sa inyo na, para makita ninyo ha. This is at 10, ano bang unang-unang video? Hindi ko kasi na-post lahat ng video eh. Syempre, kailangan i-video para walang lusot. Dahil nga, ako naman ay 10:27 a.m. ang una-una. So ito pala 10:27 a.m. to. Pero pinost ko to ng 10:32. So papakita ko sa inyo ha. So ayan. Papakita ko sa inyo. So ayan. December 16, 2024 entitled So ayan. Ini-introduce niya na yung committee hearing. So nakita niyo ako, ayun ako. December 16, 2024 entitled Nakita niyo ako, ayun ako, ayan, there you have it. I was present, ini-introduce na ni Representative Johnny Pimentel ang hearing. So this was at 10:27. Okay, 10:27. Bagong Pilipinas. Ayan pa good morning pa ako. Pasensya na ha, na wrong spelling ako dahil dyslexic at nagmamadali rin akong mag-type. So, Condemned China. Ayan ako. 'Di ba? Ayan. There you have it. 16, 2024 entitled 'Di ba nandiyan ako? Ayan nag-good morning pa ako. Good morning. Ganyan. Nag-good morning pa ako dun sa chat. 'Di ba? Nag-good morning pa ako dun sa chat. Good morning. Ganyan. Ngayon, and then, nag-introduce na. Ang haba-haba na ng pinag-uusapan, ganyan. Hanggang si Representative Pimentel, sinabi niya na hindi pa daw, may mga hindi pa na-i-introduce lahat. Okay, hindi pa raw na-recognize lahat ng resource speaker. So that was at around 10:50 a.m. So can you imagine, nandun ako sa Zoom, about 30 minutes na. Okay, about 30 minutes. Si Representative Pimentel, sinabi niya na yung mga hindi pa na-recognize, magtaas ng kamay. So papakita ko sa inyo at that moment, pero hindi ko na papakita yung nagtaas ako ng kamay kasi syempre hawak-hawak ko yung camera. Pero ipapakita ko yung exact moment na kung saan sinasabi niya yan. Okay? Nandiyan pa ako, this was the exact moment. We don't have the presentation yet. I don't think that we have. So, eto na yan. Yung sinasabi niya We don't have the presentation yet. I don't think that. So, ayan, nandiyan pa ako, That we have already recognized all of the resource speakers. Kasi tinasabi niya yung hindi pa namin nare-recognize yung mga resource speakers. We don't have the presentation yet. I don't think. Yan. Nandiyan pa ako. Ingat attorney. Sino attorney?
'Di ba? Nandiyan ako. Oh, nandiyan ako. Okay. Ngayon, ano nangyari? Sabi niya, i-review niyo yung video, itaas ang kamay. Tinataas ko yung kamay ko um, doon sa Zoom. Tinataas ko. Hindi ako pinapansin. Tinype ko sa chat na, hello, I'm a resource person. Hindi pa po, I have not been recognized yet. Anong ginawa nila? Pagkatapos kong gawin yon. Pagkatapos kong gawin yon, can you imagine na, nandun na ako. More than 30 minutes na akong nandun. Pagkatapos kong sabihin, okay, pagkatapos kong sabihin na nag-type ako doon sa chat na I'm a resource person, hindi pa ako nare-recognize. Kinik out ako. Etong pinost ko to, kinik out ako. Okay? I was kicked out. Oh, eto na yan. Eto, 11:02. So this is more than 30 minutes na nandun ako. Pag ano, kinik out ako. So nag-attempt akong mag-sign in again. So ayan. Oh. So, nagsa-sign in uli ako niyan. Oh, the host remove you from the meeting. Oh, ayan. Unable to rejoin this meeting, the host removed you from the meeting. So, ibig sabihin, nandun ako. Tinanggal niyo ako eh. Tinanggal niyo ako. Oh, di ba? Malinaw yan. Alam mo naman ako, documented lahat, kailangan. Okay. So, tinanggal nila ako. Ngayon, si Joey, yung mga tao doon, tinitext ko, sabi ko, Joey, paki-raise nga na hindi pa ako nare-recognize, ganyan. Tapos, kinik out ako sa Zoom. Can you imagine, nandun ako more than 30 minutes nung sinabi ko na hindi pa ako nare-recognize, kinik out mo ako. So, there is some malice involved. Di ba? Okay. Ngayon, balikan nyo yung buong video, di ba nagsalita si Joey? Kasi kinukulit ko sila eh. Oy, pakisabi, di pa ako nare-recognize sa tinanggal ako sa Zoom, ganyan. Ganon. Ngayon, ginawa ni Joey. Anong sabi ni Representative Pimentel? Ang Zoom daw ay hindi daw to para sa resource person. Para lang daw yon sa mga congressman at committee secretariat. Hindi daw nila alam kung paano napunta sa akin yan. And Joey was trying to explain. And then they were interrupting her. Sabi, baka na-leak lang sa kanya. Ano sabi niyo na-leak sa akin? Kinukulit ko kayo, yung secretariat, na bigyan ako dahil gusto kong umattend. Okay. Ngayon, anong pinalabas nila? Hindi ako umattend. Are you serious? And you're a committee against this information? I was there. I was already there. Bago pa magsimula yung meeting, nandun na ako, nakapasok na ako dun sa Zoom. Nandun na ako, nakapagbayang magiliw na ako, nakapag-opening prayer, ini-introduce na lahat, etc. At nung tinanong ni Representative Pimentel kung sino pang hindi na-introduce na resource person, itaas ang kamay. Nung tinaas ko ang kamay ko at itinipe ko na ako po ay I'm a resource person and I have not been recognized yet, you kicked me out and you didn't allow me to go back again. And then now, sasabihin yung, I ignored it? That is bad faith. Correct? Bad faith. Di ba? And hindi kasi pwedeng sabihin na yon ay pang congressman lang. Bakit? Okay, papanood ko tong, salamat pala sa TikTok. Sa TikTok ba to galing? Kasi may nagpadala sa akin ito eh. Papanood ko lang ito sa inyo. Okay.
malaman kung anong rason. Parang hindi ata kinakaya yung... Ako po, Mr. Chairman, ako po ay natatakot. Oh, ayan. Zoom yan, di ba? Zoom yan. Ayan o, may resource person Dahil ako po kayong ay pinapapatay nasa Zoom, kasama ng mga congressman sa Zoom. ni dating Pangulong Duterte. Dahil sa ginawa kong Hindi ba? Ang dami, mga previous hearings nyo, may mga resource person kayo nasa Zoom eh. kay Michael Yang. At Yung mga nakatira sa ibang bansa, nasa Zoom. Landing. Oh. Hindi ba? Kung pinapatay So, kaya nga, biglang nagbago ang rules. Saka, nandun ako eh. More than 30 minutes na akong nandun. Kinick out nyo ako nung sinabi ko hindi pa ako nare-recognize. So, may malinaw na gusto kayong palabasin. Hindi ba? So, nakita nyo na mga kababayan, kung paano ibinilog-bilog ang ulo ninyo na parang kulangot. Hindi ba? Okay. Now, pinapadala nyo nga ako dahil alam nyo na wala ako sa Pilipinas, ang pinapadala nyo sa akin yung invitation via email. Dahil alam nyo wala ako sa Pilipinas. Hindi ba? That's what you have been doing. Dahil alam nyo wala ako, ini-email nyo ako. So, alam nyo na via Zoom lang akong available. Pero, ang ginagawa ninyo, ayaw ninyo. Nung nandun na ako, naka-attend na ako, nasa Zoom na ako, kinick out nyo ako. Tapos, sasabihin nyo, absent ako. Common sense naman. Diba? Common sense nga, guys. Common sense. Paano akong absent kung kinick out nyo ko? You can only kick me out if I were present. Okay. Anyway, punta na tayo ngayon kay Teves, no? Kasi mainit-init to kay Teves at maraming gustong magpa-explain sa akin kung ano nangyari dito kay Teves. Okay, ang pinaka-detailed na information kay Teves, yung extradition ni Teves from Timor-Leste is from Philippine Star. Okay, papakita natin. Philippine Star. Ayan na, Philippine Star, kahit fake news nyo ako, ginagamit ko pa rin kayo, pinopromote ko pa rin kayo. Pero wag naman sanang ganon, Philippine Star. Dapat naman, kunin nyo yung side nung nalagay nyo doon na hindi umattend. Anyway, wala akong pakialam. Let bygones be bygones, di ba? So, eto, sinulat to ni Daphne Galvez, March 21, 2025. Timor-Leste Appeals Court rejects Teves extradition. Okay, anong nangyari dito? Ang nakakagulat kasi dito, alam niyo naman yung kaso ni Teves, di ba? Yung accused siya ng multiple murder. Di ba? And murder ni Degamo, ni Negros Oriental Roel Degamo, at iba pang mga 3 individuals sa Negros Oriental ng 2019. And meron din siya frustrated murder, attempted murder, multiple murder. So, ang daming murder. Ano to? March 2023 nangyari. And tinag din siya as terrorist. So, bonggang-bongga. Terrorist, murder. So, lahat na ng pwedeng itag sa'yo para mapabalik ka sa Pilipinas, ginawa na sa kanya. I'm not saying that Teves is innocent, no? I don't know. But everyone's innocent until proven guilty. Di ba? Ginagamit na sa criminal law, ganon. Anyway, so ngayon si Teves sumunta ng Amerika and then from the United States, he went to East Timor para mag-apply ng asylum. So,
Tapos, nagkaroon ng Interpol Emirate. Ngayon yung Interpol Emirate, nahuli si Digamo, si Tevez habang nag-golf. Ngayon, syempre, bago siya extradite, kailangan pang dumaan ng korte. Yan ang tinatawag na judicial review. Okay? Ngayon, pina-judicial review ni Tevez. And then, na-reject ang kanyang extradition twice. Tapos, inappeal ni Digamo kept appealing. Of course, until ma-reach naman yung Supreme Court. Pagdating ng Court of Appeals, unanimous ang judges. Ni-reverse nila yung decision ng lower courts about extradition. Okay? Unanimous, grabe Court of Appeal, unanimous. Bakit? Kasi may mga recantations ng witnesses at merong basta maraming situations na nagpo-point out na mababiolate yung Article 5.3 ng Constitution ng East Timor. Ano yon? Yun yung against kung merong risk na yung tao ay mag-face ng torture, humiliating, degrading, and torture, degrading, and ano pa nga ba yun? Inhuman, cruel treatment doon sa pagbabalikang bansa, hindi nila i-grant yung extradition. So yung mga evidences na pinresent ni Tevez ay nagbigay ng reasonable risk. Kasi mababa lang yung standard doon Reasonable risk lang Na si Tevez, pag ibinalik sa Pilipinas, ay pwede siyang mag-face ng torture, inhuman degrading, cruel treatment. Ganyan. Bawal yun. Isa yun sa mga non-derogable right. Ibig sabihin ng non-derogable po ay walang exceptions dito. Okay? So, kaya si Tevez, yung extradition ni Tevez, hindi inaward. Kasi may nakita silang reasonable risk na si Tevez ay mag-face ng inhuman, degrading or humiliating or cruel and torture pagbalik niya ng Pilipinas. So, may reasonable risk. So, may threat sa buhay niya. May reasonable risk. Ganyan. Ngayon, kailan lumabas yung decision? Lumabas yung decision ng March 20, parang March 20 lang ata. Kaya marami nagtatanong na tao, meron kayang kinalaman dito yung di ba? May mga pwedeng magtanong yung mga tao na kung may kinalaman dito yung nangyari kay Digong. Hindi ba? Kasi kayo sabi na yung justice system failed. So bakit magkakaroon ng kumpiyansa yung ibang bansa na ipa-extradite dyan yung mga gusto nyong pa-extradite? Kayo na mismo nag-anang sa mundo na ang justice system sa Pilipinas ay hindi na gumagana kaya dapat si Digong ay kailangan panglitisin sa ibang bansa. Anyway, so, syempre, di ba, pagkatapos ng kay Digong, biglang lumabas itong extradition ni Tevez. So, anong naging reaction ng DOJ? Sabi ng DOJ, sila ay surprised and deeply disappointed. Sabi nila, the decision is peculiar and legally improbable. This sudden shift raises serious concerns, and we are currently seeking further clarification regarding the basis of this decision. We reiterate our firm request for cooperation in this matter. Okay.
This case is not merely a legal issue, it is a matter of justice. The Philippine government remains steadfast in its commitment to ensuring accountability and upholding the principles of due process. We call on all concerned authorities to respect our legal processes and uphold internal cooperation in the pursuit of justice. And then, March 19, si DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla, sabi niya, he was quoted as saying na the Philippine government is still waiting for the process of Teves extradition to unravel, hinting that there was so much corruption in Timor-Leste's criminal system. Okay, ito ang sabi ng Philippine Star nung sinabi ni DOJ Secretary. We're waiting for the process. There was supposed to be just one more appeal. Then there's another appeal. And then there's another appeal. It's a morphing legal system. Tapos nanakot na si Remulla. Remulla said that it could cost Timor-Leste in their bid to be a member of the Association of Southeast Asian Nations. Yan, nanakot na. Okay. I think that the pressure on them is immense also. They want to become members of the ASEAN, and that's going to cost them if they don't act accordingly. Ayan na. Okay. Ngayon, sabi naman ng lawyer ni Teves, Timor-Leste's decision a triumph of the rule of law, as well as an indictment of the kind of government the Philippines has, which he said ignores the Constitution and the laws of the Republic in the brazen desire to silence political dissent and destroy the legitimate political opposition. Okay. So, baka nga may kinalaman. Kasi yun ang kino-quote ni ni Attorney Topacio eh. 'Di ba? Baka may kinalaman, baka lang ha, na so, ayun na nga ang eksena. Hindi siya ma-extradite. Court of Appeals na eh. Pag umabot pa ito ng Supreme Court, parang, I don't know, medyo, tingnan natin kung mare-reverse pag umabot ng Supreme Court ng East Timor. Okay? So, marami daw corruption sa criminal justice system ng East Timor. Tingnan nga, sandali nga, ma-check nga ang corruption level sa East Timor. Kasi di ba sabi nila sa Committee Against Disinformation, dapat may evidence. Okay, let's see. Pupunta tayo sa pinaka-trusted na corruption watchdog sa mundo, yung Transparency International. Okay, Transparency International. Okay. So, ano nga hanapin natin? Timor-Leste. Okay, Timor-Leste has a rank of 73. Not bad. 73. And a score of 44 over 100. Ano ibig sabihin ng score? Let's see. CPI score is the most widely used global corruption ranking. Okay. CPI country score is the perceived level of public sector corruption on a scale of 0 to 100, where 0 means highly corrupt, 100 means very clean. Ayan. So, 44 over 100 ang Timor-Leste on public sector corruption. Pero overall, ang rank niya is 73 to 180. So, hindi siya number 1, definitely. So, rank 73 ang East Timor. So, okay, not bad for a young country, di ba? Kailan lang naman naging independent state ang East Timor, no? Mas matanda pa ako sa East Timor as an independent state. Anyway, okay, 44. Tingnan mo natin yung Pilipinas. Baka
baka naman mas malinis ang Pilipinas sa East Timor. Kaya nagsabi si DOJ Secretary Remulla na maraming korupsyon sa criminal justice system sa East Timor. So, Philippines. Okay, Philippines. Okay. Na-surprise ako dito, So, kung ang East Timor ay rank 70 in the 70s, ang Pilipinas ay 114. Okay. And yung East Timor ay 44 ang cleanliness score. Ang Pilipinas ay 33. Okay, medyo may problema tayo doon. Medyo may problema tayo doon na nilait natin yung East Timor about corruption. Medyo lang naman, kung corruption perception index ang pag-uusapan, medyo may problema tayo doon, DOJ Secretary. Ayun ay kung ibabase natin sa corruption perception index. Okay, ano naman tayo? Ibang index naman tayo, mga friends. Let's try Freedom House. Kasi syempre, di ba, yung extradition, excuse nila, baka ito masubject sa cruel, inhuman, degrading treatment. Ibig sabihin, yung bansa mo, mababa ang parang human rights situation. Di ba? So, pupunta tayo ngayon sa isa pang index. Ang tawag dito ay Freedom House. Okay, Freedom House. Dito natin makikita yung civil political rights, kuning-kuning, everything. So, let's find Timor-Leste. Timor-Leste. Okay, Timor-Leste. Ano bang gusto nyo? Ano ba yun? Ang bilis naman. Ang bilis naman. Hindi pa ako nakakapag Timor-Leste. Ang hahanapin dito natin, mga friends, ay ang kanyang ranking ng 2025. Okay, Timor-Leste. Timor-Leste 2025. 72 over 100. In fairness, ang 100 is perfect score. Okay, 100 is perfect score. Political rights, 33 over 40. So 40 is the perfect score. 60 is the perfect score. Not bad. Okay, not bad. Political rights, 33 over 40. Wow. Diba? Parang bongga. Civil liberties, 39 over 60. Not bad, no? Lagpas sa kalahati. So, and then ang kanyang description is free. Free, ibig sabihin malaya itong East Timor. Okay, tingnan naman natin ang Philippines. Okay. Philippines. Okay. Philippines. Oh. Okay. Political rights, 25 over 40. And civil liberties, 33 over 60. Okay. Ay, huwag kayo magpapadala ng mga star sa Facebook dahil hindi po siya sa akin nire-remit ng Meta. Wala, hindi po ako nakakatanggap ng mga stars niyan. Kayo magpadala ng star sa Facebook. Anyway, so 58 over 100. Okay, medyo, well, lagpas naman siya ng pasang-awa, no? Pero mas mataas pa rin yung East Timor. And Philippines is partly free. Okay, so, medyo, parang,
sinabi ni DOJ Secretary Remulla na maraming corruption sa criminal justice system ng Timor-Leste or ng East Timor ay hindi nagtutugma doon sa corruption index ranking ng Timor-Leste versus the Philippines at freedom index ranking ng Timor-Leste versus the Philippines. So, parehong metrics, higit na mas less corrupt ang East Timor kaysa sa Pilipinas at mas may freedom sa Timor-Leste kaysa sa Pilipinas. So, kailangan natin itong gawa ng essay. So, class, please take out a 1/4 sheet of paper. 1,000 words. Charot. Ayun lang naman ang sinasabi ko lang naman, no? Pinakita natin yung ranking. So, parang either tama si DOJ Secretary Remulla, tapos mali ang Corruption Perception Index at Freedom House. Or, pareho silang mali. Or, tama ang Freedom House at Corruption Perception Index at mali si DOJ Secretary Remulla. Pero yun na nga, hindi natin alam. No? We don't know kung sino talaga ang tama, yung Corruption Perception Index and Freedom House or si DOJ Secretary Remulla. Pero yun na nga, ang relevance ng decision ng Timor-Leste nito, kasi guys, pag ang mga bansa, halimbawa si Harry Roque, di ba nag-apply siya ng asylum? Usually, kung itong mga they sometimes refer to extradition decisions on ng mga asylum seeker, ng mga citizens ng bansa ng asylum seeker na yon. Ngayon, itong kay Teves, very significant ito kasi yung East Timor, yung Timor-Leste, kapitbahay natin. So, alam nila yung sitwasyon sa Pilipinas. And then second, mas magandang human rights record kasi ng Timor-Leste. And kung syempre iisipin nung Netherlands na mukhang may gravity itong asylum request nitong si Harry Roque kasi kita mo sa East Timor, sa East Timor nga tumitegi yung nag-apply tas na-approve, hindi ba? So baka nga meron talagang eksena. Syempre kakausapin mo pa si Teves, etc., kalagayan ng sa bansa. So, yun lang. So, parang nagkaroon ngayon ng malaking balakid sa gobyernong ito na kunin, dakpin, kidnapin, charot. Ang mga taong nasa ibang bansa na nagkikriticize sa kanila. Yun lang naman, no? Kasi this is going to be influential, itong desisyon ng Timor-Leste sa extradition ni Teves because it will be referred to by other countries when processing extradition cases involving Filipinos. So yun lang po, maraming salamat. And thank you sa mga nagpadala ng tip. I appreciate it sa inyong mga nakayanan na 'di ba? Every amount is okay, 'di ba? Wala tip lang naman 'yan, 'di ba? And ayun lamang po at hanggang sa muli nating pagkikita at pagtatagpo, and remember, Japan, just always pray at night. Babu. This is for the motherland. I am for the motherland and always be for